Yon, ba't mo in-skip yung ads, bossing? Okay lang, okay lang. Charot lang, charot lang. Kahit skip mo yan, okay lang. So ayun, simulan na natin ang part 4. Let's go! Pero bago yan, kung hindi mo pa napapanood yung part 1, 2, and 3, mas maganda bumalik ka muna doon, then isunod mo tong part 4. Simulan mo sa 1, 2, 3, then dito tayo. Okay? Para mas maganda yung takbo ng kwento. So ayun, kung nagustuhan mo yung mga napanood mo nung nakaraan, or kung magustuhan mo to, paki-like naman po yung video natin and paki-subscribe na din kung okay lang. Kung okay lang naman ha, at paki-share na din po kung hindi naman abala. Okay, let's go! Sinabi naman ni Todoroki na huwag niyong husgahan ng tao sa panglabas na anyo, at ito ang nangyari. Matapos gulpihin ni Todoroki ang maangas na to, ay nagtungo na sila sa kinaroroonan ni Murayama. Sa nakita ni Shibaman at Tsuji, umaasa ang dalawang ito na matatalo nila ang mga part-time student. Pagdating nila sa kinaroroonan nito, binati ito ni Todoroki. Tinanong siya ni Murayama kung ano ang kailangan nito. At sinabi ni Todoroki na tatalunin kita at ako ang magiging leader ng Oyahai. Tapos ay hinamon niya ito. Subalit hindi nagpakita ng interes si Murayama at sinabi nito na ayaw kong makipaglaban sa'yo dahil bata ka lang. Sinabi naman ni Todoroki na tuturuan kita ng leksyon. Tapos ay nagalit si Seki at ang iba pa. Subalit pinigilan sila ni Murayama. Kahit ano pa man ang mga ginawa at sinabi ni Todoroki, ay hindi pa rin ito pinatulan ni Murayama. Sa halip ay pinauwi niya ito. Sa kabilang banda naman sa ospital ay nagising na si Tsukumo. Tapos ay napansin ni Cobra ang alak na may tatak na mugin. Tapos ay tinanong nito kung nagpupunta ba dito si Kohaku. Sinabi naman ni Tsukumo na ipaubaya niyo sa akin ang mga bagay-bagay tungkol kay Kohaku. Samantala sa Mighty Warriors, napansin ni Ice na tahimik si Sarah. Kaya nilapitan niya ito para tanungin kung bakit mukha itong malungkot. Hindi sang-ayon si Sarah na isa sila sa mga kasangkapan para makapagtayo ng kasino ang Kuryu. Sinabi ni Ice na kapag natuloy ang pagtatayo ng kasino dito, ay makakatulong ito sa pagtupad ng ating mga pangarap. Sinabi naman ni Sarah na gamit ang maruming pera, walang malinis at maruming pera. Sagot naman ni Ice, depende yan sa'yo kung paano mo ito gagamitin. Dagdag pa nito, ayaw ko nang bumalik sa dati kong buhay. Sinabi naman ni Sarah na kontento naman na ako kung ano ang meron tayo. Nakikipaglaban ang Mighty Warriors para maging madali ang pamumuhay para sa kanila. Isang gabi, pinuntahan ng isang babae si Murayama at kinumpronta siya nito. Siya si Oshiage. Siya ay miyembro ng Ichigo Milk. Ang Ichigo Milk ay isang all-female biker gang. Tinanong sa kanya ni Oshiage kung ano ang ginagawa nito sa ganitong klase ng lugar. Dagdag pa nito, kumakalat ang balita na isa kang duwag. Kagaya ng dati, ipinakitang muli ni Murayama na wala itong interes. Tapos ay sinabihan siyang mahina ni Oshiage. Ang Murayama ngayon ay hindi ang Murayamang hinangad ko. Noon ay kitang-kita ko ang determinasyon mo bilang isang leader ng Oyahai. Si Oshiage ay umiibig kay Murayama. Subalit walang pakialam si Murayama sa kanya. Nagtaas ng boses si Oshiage at sinabi nito na kung ganyan ka, hindi ka mananalo kay Cobra. Tapos ay biglang nalungkot si Oshiage at humingi ito ng pasensya. Kinabukasan, inabangan ni Murayama si Cobra. Sinabi ni Cobra na lalabanan mo ba ako ngayon bilang leader ng Oyahai? Subalit sinabi ni Murayama na pwede mo ba akong samahan muna ngayon kahit sandali lang? Humingi ng payo si Murayama kay Cobra. Sinabi nito na kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo? Ibinigay na halimbawa ni Cobra ang laban ng Sano Hoodlum Squad at Oyahai. Sinabi nito na wala akong interes makipaglaban sa Oyahai. Subalit kung gagalawin nila ang Sano Hoodlum Squad, ay tatapusin ko silang lahat. Medyo natauhan si Murayama sa sinabi ni Cobra. At sinabi nito na naiinggit ako sa'yo sa pagiging maalalahanin mo sa mga kaibigan mo. Dagdag pa ni Cobra, ayaw lang din namin pumatak ang dugo ng walang kabuluhan. Sinabi ni Murayama na gagawin mo talaga ang lahat para sa mga kaibigan mo. Tapos ay naghiwalay na ang dalawa. Bago makaalis si Cobra, sinabi ni Murayama na magkita tayo ulit. Nang paalis na si Murayama, ay tumawag si Todoroki gamit ang cellphone ni Seki at pinakita nito na binugbog nila ang mga tauhan ni Murayama. Sinabi ni Todoroki na hihintayin kita. Bumalik si Murayama sa Oyahai para harapin si Todoroki at sa pagkakataon na to ay handa na siyang makipaglaban ulit. At ito ang sumunod na pangyayari. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease.
I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but Habang nakikipaglaban si Murayama, naisip nito ang mga natutunan niyang aral mula kay Cobra at sa mga naging karanasan nito. back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. Tinalo ni Murayama si Todoroki at sinabi nito na inaamin ko na malakas ka, subalit hindi sapat na malakas ka lang. Nagdiwang ang mga tauhan ni Murayama. Sa isip-isip ni Murayama, kailangan mong magbago para magbago din ang mundo mo. Sa parehong araw, pinapunta ni Murayama si Oshiage para makausap. Tinanong ni Oshiage kung ano ang pag-uusapan nila. Tapos ay humingi ng tawad si Murayama kay Oshiage. Nagulat si Oshiage dahil dito. Tapos ay ipinakita ni Murayama ang isang bagay na ibinigay sa kanya ni Oshiage. Na akala ni Oshiage ay hindi ito kinuha ni Murayama. At sinabi ni Murayama na, naisip ko na baka makarma ako kung hindi ko to pupulutin. Tapos ay umalis na ito. Mababakas sa mukha ni Oshiage na masaya ito sa mga narinig niya. Isang gabi, sinadya ni Miho si Cobra at sinabi nito na, masaya ako dahil ligtas na si Noboru. Sinabi ni Cobra na, bakit wala ka sa tabi niya? Sinabi naman ni Miho na, hindi na ako magpapakita sa kanya kahit kailan. Sa tingin mo ba ay magiging masaya si Noboru sa paraan na yon? Sagot ni Cobra. Tapos ay inabot ni Miho ang isang sulat para kay Noboru. Samantala sa Himura family, ibinalita ni Kirinchi na sumusuway sa utos si Norihisa. Ginagawa nito ano man ang gusto niya. At ngayon naman ay bigla itong nawala. At dahil dito ay nag-aaway-away ngayon ang iba pang opisyales sa Himura family. Sinabi ni Tatsumi na tama ang lahat ng sinabi ni Noboru nung nandito pa siya. At tinanong nito kung kailan pa nila makukuha ang sword. Imbis na mag-away kayo, gumawa kayo ng paraan para makuha nyo ng mas mabilis ang sword. Samantala sa ospital, pinag-uusapan ni Noboru at Cobra ang mga nangyari. Dahil katulad din ito ng nangyari kay Tatsuya at Tsukumo. At ang pinaghihinalaan nilang may kagagawan nito ay ang Yimura family. Sinabi ni Noboru na, pangalawang araw matapos ang insidente ay pinuntahan siya ng pulis na si Saigo at sinabi nito na may galit sa Sano Hoodlum Squad ang gumawa nito sa'yo. Ganito din ang eksaktong sinabi ng pulis nang mangyari naman ito kay Tsukumo at Tatsuya na may galit daw sa Mugen ang may kagagawan nito. Pinuntahan ni Yamato ang pulis na si Saigo at sinabi nito na ang Yimura family ang may kagagawan sa nangyari kay Noboru. Tinanong siya ni Saigo kung meron ba itong pruweba. Sinabi ni Yamato na sa oras na umalis si Noboru sa Yimura family ay nangyari na kagad ang insidenteng ito. Tapos ay sinabi ni Saigo na kung ganon, dapat ay mag-ingat din kayo dahil baka kayo na ang susunod na matutulog sa ospital. Nagalit si Yamato tsaka na ito umalis. Ang pulis na ito ay kasabwat ng Yimura family dahil binabayaran siya ni Mr. Nikaido para sa serbisyo nito. Nagtungo si Cobra at Yamato sa ospital para bisitahin si Mr. Tsukumo. Subalit pagpasok nila sa kwarto ay wala na ito. Kasabay nito, binisita ni Kohaku ang puntod ni Tatsuya dahil halos mag-iisang taon na rin magmula nang mawala ito. Sa hindi inaasahan ni Kohaku ay dumating din dito si Tsukumo. Tapos ay nangako ito sa puntod ni Tatsuya na kahit ano man ang mangyari ay hindi niya pababayaan si Kohaku. Papunta ngayon si Kirinchi sa Daruma family para kausapin ang mga ito dahil natatakot siya na baka matulad siya kay Noboru. Anumang kapalpakan sa Yimura family ay hindi pinapalagpas. Pagdating ni Kirinchi sa templo ng Daruma ay hinanap nito si Norihisa at muli niyang inuutusan ng mga ito na sumalakay sa sword. Subalit wala na dito si Norihisa at walang pakialam ang Daruma family sa mga sinasabi ni Kirinchi. Pinagtatawanan lamang nila ito. Nagsalita si Shukato at sinabi nito na walang ibang gusto si Norihisa kung hindi ang maghiganti para sa kanyang kapatid. Subalit na-realize nito na para saan pa ang paghihiganti. Natauhan ito sa mga sinabi ni Cobra nang maglaban ng Hoodlum Squad at Daruma family. Sinabi ni Ukyo na lumalaban lang kami para sa gusto naming protektahan. Tapos ay pinauwi sila ni Kato na parang bata. Nagbanta si Kirinchi subalit walang pakialam ang Daruma family. Samantala sa Yimura family ay may masamang balak ang mga ito sa Nameless City. Ang ilalim na parte ng Nameless City ay ang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao dito. Nagmimina sila ng mga diamante at ang isa pang layunin ng Rude Boys ay maipaayos ang Nameless City. Ayon kay P,
nagsisimula ng malaman ng mga tao sa labas ang tungkol sa minahan ng diamante. At kapag kumalat na ang balitang ito, ay hindi na tayo pwedeng manatili dito. Si Sean naman ay patago pa rin nag-aabot ng pera para sa pagpapagamot ni Smokey. Samantala sa ospital, inabot ni Cobra ang sulat na galing kay Miho at ito ay naglalaman ng paghingi ng patawad ni Miho at pamamaalam na labis na ikinalungkot ni Noburu. Sa kabilang banda, inalok ng leader ng Yemura family na si Mr. Tatsumi si Kohaku para makipagtulungan sa Koryu. Subalit tinanggihan siya nito. Isang gabi sa isang rooftop, kinausap si Kohaku ng isang lalaki. At sinabi nito na, hawak ko lahat ng impormasyon na hinahanap mo. Ang lalaking ito ay nagmula sa Chanson Group. Ang Chanson Group naman ay isang South Korean mafia na pinamumunuan ni Mr. Chang. At ito naman ang kanyang anak na si Mr. Lee. Ang Chanson Group ay walang base dito sa Japan. Kaya naman binabalak nilang sakupin ng sword at wasakin ng Koryu. At ito ang dahilan kaya nilapitan niya si Kohaku. At bilang kapalit ng serbisyo ni Kohaku ay ibibigay nito ang impormasyon kung sino ang pumatay kay Tatsuya na matagal nang inaalam ni Kohaku. Kaya nagkaroon ng interes si Kohaku na makipagtulungan kay Mr. Lee para makuha niya ang impormasyon kung sino ang pumatay kay Tatsuya. Kinabukasan, bago umalis sila Dan at Tetsu para bumisita kay Noburu, ay nakita nila ang mga tauhan ng Yemura family na umaaligid sa lugar ng Sano. Samantala sa Club Heaven, sinabi ni Rocky na kung maganda ang magiging daloy ng negosyong ito, ay magkakaroon tayo ng pasiridad para sa mga babae at kabataan sa hinaharap. Balak ni Rocky na magtayo ng bahay ampunan para sa mga babaeng nawalan na ng pag-asa at sa mga batang wala ng matirahan. Sa parehong oras ay nandito din sa Club Heaven si Sarah at si Ice ng Mighty Warriors sa hindi pa malamang dahilan. Sa kabilang banda, nag-celebrate naman ang Sano Hoodlum Squad sa muling pagbabalik ni Noburu. At dito ay hiniling din ng mga kasamahan ni Cobra na muling buhayin ang Sano Hoodlum Squad. Sa una ay hindi natuwa si Cobra, subalit sinabi ni Yamato na hindi ba ang Sano Hoodlum Squad ay binuo natin para kay Noburu? Bumalik na si Noburu ngayon at sa tingin ko ito na ang tamang pagkakataon para buhayin ang Sano Hoodlum Squad. Natahimik ang lahat at naghihintay ng magiging sagot ni Cobra. Dagdag pa ni Yamato, alam mo naman na madaming umaaligid na masamang tao dito sa lugar ng Sano. Sinabi ni Cobra na ayoko na ulit mawalan pa ng isang kaibigan. Nangyari na ito dati kay Tatsuya at nangyari ulit ito ngayon kay Noburu. Subalit gusto kong protektahan ang bayan na to. Kaya ang Sano Hoodlum Squad ay buo na ulit magmula ngayon. Natuwa ang lahat sa naging desisyon ni Cobra. Matapos magdiwang ang Sano Hoodlum Squad ay nagsimula ng umatake ang Yemura family. Habang naglalakad si Cobra at Yamato ay may nagtangka sa kanilang buhay. Kagaya din ito ng pagtatangka sa buhay ni Tatsuya at ni Noburu. Kasabay nito sa Oyahai, inabutan nila Murayama, sila Todoroki at ang iba pang mga estudyante ay bugbog sarado na at nakahandusay. Ganon din sa White Rascals at sa lugar ng Daruma family. Ang pag-ataking ito ay kagagawan ng Yemura family. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng pangalawang pag-atake. Pinasok ng Mighty Warriors ang Club Heaven at ginulpi nila Sarah ang mga miyembro ng White Rascals. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things. Kasabay nito, umatake din sila Ice sa Oyahai. But my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick. Sa lugar naman ng Sano ay nanggulo ang grupo ng Doubt. Winasak nila ang mga bagay-bagay dito. That you gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch. Kasabay nito ay pinasabog nila ang Nameless City. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Si Kohaku naman kasama si Tsukumo ay binugbog nila ang Daruma family. Ang mga pag-ataking ito ay utos ni Mr. Lee. Si Mr. Lee at ang Yemura family ay magkaibang grupo. Ang dalawang ito ay magkalaban din. Subalit pareho silang may balak na sakupin ang sword para maisagawa nila ng mas malaya ang mga iligal na gawain. Sa lugar ng Sano, kinukuha ng grupo ng Doubt si Naomi. Tapos ay biglang dumating ang Sano Hoodlum Squad. At ito ang nangyari. I'm taking shots at the
enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen it. We all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Inaabot ng gabi ang laban at nakita din ng Amamiya Brothers ang sunog sa Nameless City. Kaya pinuntahan nila ito at nagbabaka sakali din na makita nila ang kapatid nila na si Takeru. Kinabukasan, habang tumutulong ang Sano Hoodlum Squad sa paglilinis sa mga nasira ay nalaman nila na ang umatake sa kanila ay ang grupo ng Doubt at kasama din ang mga tauhan ng Yimura family. Nagkasabay ang pag-atake ng dalawang ito. Sa Nameless City naman, nalaman nila na ang may kagagawan ng pagsabog ay ang Mighty Warriors. Dahil sa nakasulat na change or die. Kasabay ng mga pag-atake ay naghahanap din ang grupo ng Doubt ng mga babae na pwede nilang makuha. Inumaga na ng dating sa Nameless City ang Amamiya Brothers. Subalit nag-aya na din kagad na umalis si Masaki. Sinabi nito na mukhang wala naman dito ang kapatid natin. Sa kabilang banda naman, pinag-uusapan ng Sano Hoodlum Squad ang mga nangyayari at nag-iisip sila ng mga susunod na gagawin. Ganon din sa White Rascals. Iniisip nila kung ano ang layunin ng mga gumawa nito at sinabi ni Kissy na ang Doubt ay nakakuha ng ilang babae mula sa Club Heaven na siya namang kinagalit lalo ni Rocky. Sa Oyahay naman, sinabi ni Todoroki kay Murayama na kung uupo lang tayo dito ay katapusan na ng Oyahay. Subalit hindi nagsalita si Murayama at umalis lang ito. Kasabay nito sa templo ng Daruma family ay bumalik na si Norihisa at ngayon ay nagbabalak silang gumanti. At sinabi ni Norihisa na i-like mo na daw yung video at pakisubscribe mo na din kung okay lang. Dito na po nagtatapos ang ating part 4. So abang tayo sa part 5 mga bossing at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo at sa matsagang paghihintay ng mga kasunod na part na ilalabas natin. So ayun na wash out na tayo. Wash out nga pala sa mga to kay Mark Forinas, Yakimaru Sapanta, Jumair Junaid from Marawi. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko ha. Kay Jeremy Apit, kay John Alvin Tornilla, kay Jovan Tambidan. Ayan, at kay Jatico TV. Shoutout daw sa mga brother niya na AKP. Ayan, mga Alpha Kaparo. Shoutout po sa inyong lahat. Long live. At kay shoutout din kay Ramon Castillo at kay Allbids TV, kay Nigi Lauron, kay Jantrix Pagkaliwangan at kay Omek De La Paz. Washout daw sa asawa niya. Washout daw sa asawa niya na si Rowena Magdaraog. Ayun, at kay King Mendoza. Ayan, washout po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Siyempre, gusto natin yan. So ayan, maraming salamat po sa mga suporta ninyo mga bossing. Abang lang po sa sunod na part. At huwag nyo naman po ako madaliin dahil medyo mahirap po yung ginagawa ko. At hindi naman po ako tumitigil sa pagtatrabaho. So, ano lang, tiyaga lang. Habang hindi pa lumalabas yung kasunod na part, madami pa po tayong videos dito sa channel natin na pwede nyo panoorin muna. Okay? Salamat po. At kung gusto nyo makitang sumasayaw si Kuhaku, eto, panoorin nyo to. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.